Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Sagittarius. Hindi to para sa lahat, no? So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, this is twin flame and soulmate reading, no? So pwedeng hindi ka makaresonate dito sa mga sasabihin ko. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. And if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Sagittarius. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Okay? Kung may babanggitin ako zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Okay, so start na natin ang reading. So, we do have here 6 of Swords, 4 of Cups, and 7 of Wands in reverse. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sag energy. Okay, for what I can feel here, maaring hindi ka sigurado dito sa person na ito, no? Nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan pagdating sa connection ninyong dalawa. And maaaring marami ka kasing choices. Maaaring meron kang mga choices. And maaaring hindi kasama sa choice mo itong person na ito because we have here 7 of Wands in reverse. So, maaaring you're already giving up. Kung meron mang competition, you're giving up. Okay? Maaring may takot kang nararamdaman or threat. Okay, or may pananakot na sinasabi sa'yo, or kung hindi man pananakot, ikaw ito na natatakot. Okay? Or maaaring may nagtatakot sa'yo na kung bakit hindi mo magawa yung desisyon na gusto mo talaga. Which is, maaaring gusto mo itong person na ito, pero hindi ka sure. Okay? Kung may chance ba kayong dalawa. Well, hindi ko naman kasi nakikitang ipinaglalaban mo. Although, maaaring marami kang dapat kalabanin dito or maraming kumakalaban sa connection na ito. Pwedeng family, may kinalaman sa family. I don't know, but I can hear arranged marriage or pwedeng wala kasing magawa yung person mo eh. Pwedeng kung nasaan siya ngayon, stuck siya and wala siya magawa kasi yung may mga taong nagko-control sa kanya. Yeah. Pwedeng you're dealing with someone who is already in a relationship. Wala siyang magawa kundi mag-move on, no? Mag-move on. Or maaaring tinatry niya mag-move on kasi kung hindi ka rin naman, hindi ko rin nakikitang sigurado siya sa connection ninyong dalawa eh. Ang daming pumipigil, ang daming humahadlang. Pero napakahirap para sa person mo kasi sa totoo lang, gusto niya mag-message or gusto niya ng new beginning sa'yo. Pero natatakot siya eh. Hindi siya makaalis kung nasan siya ngayon kasi may takot ako nararamdaman sa kanya. Pwedeng may children na involved dito sa situation. Pagdating sa connection, maaaring pareho ninyong alam or gusto itong isa't isa or nararamdaman nyo na ito. Okay? Itong pagkagusto nyo sa isa't isa. Or itong connection ninyong dalawa. Kaya lang, ang laki nung maaaring hindi alam ng person mo kung paano haharapin ito. Kasi, I can see an immature person here. Hindi niya kayang harapin ito kasi emotionally immature siya eh. Immature siya, emotionally. And we do have your success, empathy, and indecision dito sa side ng person mo. Hindi siya makapag-desisyon eh. No? Hindi siya makapag-desisyon. Maaaring pareho niyan tinitignan yung sitwasyon ninyong dalawa. Gusto niya kumbaga gusto niya na sa end nito, maging maayos, maging maganda. Kumbaga hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Pero, nandito sa, humaharap siya sa present situation na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Parang nagpapadala na lang siya sa agos. Alam mo yun? Papadala na lang siya kung ano yung kasi hindi siya makagawa ng desisyon para sa sarili niya. So, kung ano yung desisyon ng ibang tao para sa kanya. Or kung nasaan siya ngayon, nandoon. 'Di ba? Hindi siya makagawa ng paraan. Although, gusto niya ng new beginning with you. With the Page of Wands, gusto kanya i-message, gusto niya ng chance, and mag-grow yung connection ninyo dalawa. Pero paano? 'Di ba? With the Five of Wands, maaaring naghihintay ka rin ng pagbabago or you want changes.
wala nangyayaring changes. So, yeah. We do have your forgiveness, loneliness, perseverance. Pwedeng this is someone from the past. And, maaaring nahihirapan kang i-connect ang sarili mo sa kanya. Or sabihin lang, ibalik yung connection dito sa taong to. Kasi, I can see chain. So, pwedeng talagang naka-stuck itong person ito sa situation. Or pwedeng ikaw. And, nalulungkot ka. No? Nalulungkot ka. Hindi ka makagawa ng action eh. Gustuin mo man, hindi mo alam. So, we do have our perseverance. Hindi ko pa rin naman nakikita nag-give up ka eh. Pareho kayo, hindi ko nakikita nag-give up kayo sa connection nito. Oo, nagmo-move on ang person mo, pero nandun yung paghahangad pa rin niya na, sa tamang panahon, time will come. Kasi gising kayo sa connection eh. Yun yung kagandahan doon, gising kayo sa connection. So ngayon, ang main focus mo, career. So pwedeng yung person mo, nakafocus siya kung nasan siya ngayon, present moment niya. Diba? Alam mo, this person is watching you. Bottom of the deck, we do have here Page of Wands. So, maaaring tinitignan ka niya, binabalik-balikan niya yung social media mo. There's a lot of love here. We do have here passion and love. Parang sa ngayon, kung ano man yung failure na nararanasan niya or mo sa sitwasyon, actually, pwedeng siya. Kung ano man yung pagsubok or paghihirap na nararanasan niya ngayon, parang nagtitiwala lang siya. Lalo na kung may boundaries sa inyong dalawa, still this person is manifesting you. Alam mo yon, kahit may hadlang, minamanifest ka pa rin niya. Hindi niya sinasabi sa sarili niya na, hindi, time will come. Or, yan, yung laging ganun eh. When the right time comes, ganun. Or in the future, maaaring magkaroon pa kami ng ganyan. Hindi niya sinasarado yung doon. Sa ngayon nga lang, I hope nagigets mo kasi medyo magulo yung messages doon. Kasi yung iba dito, yung person nagmo-move on eh. Pero definitely, yung pag-move on, front lang yon. Hindi ko nakikitang moving on yun for the rest of his or her life. Kasi nakikita ko kahit papano may paghahangad pa rin. Although nagmo-move on siya ngayon kasi walang kayo or walang connection sa inyo, naghahangad pa rin siya na balang araw magkakaroon, no? And we do have here friendship in reverse. Yung iba sa inyo, pwedeng binlock mo itong taong to. And pwedeng may galit kang nararamdaman sa kanya. Or hindi mo lang ma-accept na hindi siya nakikipag-connect sa'yo or what. Or wala kang message na nare-receive sa kanya. So, hindi mo kinakaya yung connection, no? Pwedeng binlock mo siya. Or pwedeng may blockage. Pwedeng siya yung block sa'yo kasi hindi kinaya yung connection. Sobrang bigat. Well, pwedeng inaayos ng person mo ngayon yung finances niya. Kailangan niya ng growth. Medyo matamlay yung nakikita ko dito. But with the prosperity, ayan no, maaaring magkaroon ng pagbabago, pero pagdating doon sa finances, ngayon, maaaring malaki yung naitutulong ng finances na ito para magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon ninyo. Sa ngayon, parang may umiiyak ngayon, no? I can see someone here crying or paiyak pa lang. Masakit eh. Masakit. With the willpower, parang nakikita ko sa'yo, you have to risk. May kailangan kang gawin dito eh. And with the confidence, hindi mo kasi ginagawa yung dapat mong gawin. Okay? Yeah, maaaring hindi mo pinaglalaban itong person na ito. Kasi kung hindi stuck sa situation, pwedeng may family involved dito na hindi gusto itong connection na ito eh. And we do have your Page of Cups in reverse. So, this is the outcome na nakikita natin. Cancer, Scorpio, Pisces,
We do have here the Hermit, Virgo energy. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Yeah, another water sign. Yung Page of Cups and Nine of Cups are in reversals. Okay, masyadong immature tong person mo. Pero time will come, magkakaroon siya ng maturity. Pero hindi ko nakikitang mag-offer siya sa'yo not unless i-open mo ang sarili mo sa kanya. Kasi maaaring may awakening na nangyayari sa inyong dalawa, no? Soul searching, pareho ninyong hinahanap yung isa't isa. Or pareho ninyong parang pareho kayo nagigising dito sa connection na ito. Yung person mo pwedeng you're dealing with someone na medyo mas bata sa'yo. Or kung hindi man, talaga medyo immature siya. Hindi niya kayang, kung siya ito na-stuck dito sa mga family members na ito. Pwedeng family members yung stuck Hindi family members or pwedeng connection na hindi siya wala siya magawa. Parang ganon. But definitely, hindi ko nakikita nag-offer pa sa ngayon itong person na ito. Although gusto niya. In the near future, although gusto niya, nandun yung kagustuhan niya. Hindi niya alam kung paano. Lalo na may kailangan kang gawin na hindi mo ginagawa. With the Seven of Wands in reverse. So, pwedeng may kinalaman yon sa competition. Diba? With the Nine of Cups in reverse. I feel like hindi ka magiging masaya dito basta-basta kasi hindi ka gumagawa ng pagpili So, in the near future, wala pa tayong pagpiling nakikita dito. And we do have your Queen of Pentacles in reverse. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Well, this is disappointment. Hindi naging maganda yung resulta. Kasi, may pag-iwas kayong ginagawa Pag-iwas sa desisyon, pag-iwas sa koneksyon, or hindi alam kung paano harapin, paano ang gagawin, paano paglalabanan, paano pipili, 'di ba? So, ang daming kaguluhan dito. Well, dahil dyan, kukuha tayo ng advice. Kasi masyadong naging magulo yung pag-handle nyo ng situation ninyo, no? So, I feel like you need advice sa kung ano yung dapat mong gawin dito. What do we have here for Sag? Please, advice, please. We do have your Queen of Swords in reverse, Nine of Pentacles in reverse, and Five of Swords in reverse. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay. Bottom of the deck, we do have here Eight of Pentacles in reverse. Okay. Yung iba sa inyo, pwede may pagkakalayo kayo nitong person na ito. Distance, no? And with the Nine of Pentacles, ito yung nagkakos para hindi nyo i-open ang sarili nyo sa isa't isa. Pero yung pinaka-advice sa'yo, Five of Swords in reverse. Minsan, kailangan mo makasakit para magkaroon ng pagbabago Yung iba kasi sa inyo, maaaring hindi mo ginagawa yung pagdidesisyon or hindi mo ginagawa yung action kasi may mga masasaktan, may maapektuhan. Pero I don't know, Queen of Swords, mamili ka. Kasi kung may relatives na involved dito, hanggang kailan ka makikinig sa kanila? Or, rather, pwedeng yung person mo kung yung person mo yung stuck doon sa mga relatives na yon, the advice is for him or for her. Pero mahirap, diba? Pero kung ikaw to, yun nga, sinasabi sa'yo, hanggang kailan ka makikinig sa kanila. Kasi Nine of Pentacles, you're not opening your doors. Hindi mo ino-open yung sarili mo sa kung ano talaga yung gusto mo, makakapagpasaya sa'yo.
Yung iba pwede may kinalaman sa pera kasi ito. And malaki yung mawawala. Well, kung pera lang ang dahilan, or kung kaya hindi makakonek ito ay dahil dun sa mga pinaglalabanan ninyo, or dahil nga dyan sa mga relatives na yan, buhay mo yan. Diba? Yun lang yun meron tayong free will, pero buhay mo yan. Hanggang kailan ka makikinig or susunod sa sinasabi ng iba. I feel like do not give up. Alam mo yun, huwag ka mag-give up. I can see a new beginning sa'yo, pero kailangan i-manifest mo ito. Gising ka sa connection, gising kayo sa connection ng problema, hindi nyo alam paano haharapin. Well, pag-usapan nyo, pagtulungan nyo. Kung talagang gusto nyo ito, huwag nyo paglabanan, di ba? Kung gusto nyo ng pagbabago, pag-usapan nyo. I-materialize nyo yan. Kasi mapapagtulungan nyo yan Kahit babae ka, pwedeng ikaw yung mag-initiate ng talk. Na sabihin mo sa kanya, ba't kailangan nyo to i-work out, ganyan. Medyo mahirap talaga yung connection nyo sa totoo lang. Pero makakayanan nyo to. So that's it for now guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all guys again, and bye-bye.